Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes po namin minamahal. Sa bago pa lang po sa aking YouTube channel, pasuportahan niyo po ako, Kalingap Turak. So yun mga Kalingap, paki-support po, paki-subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. So ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan ang Kalingap Turak. Please bisitahan at supportan po natin yung kanyang channel. Isa sa charity vlogger na tumutulong din sa mga kabayan natin. For today's vlog po, babahagi ko lang po sa inyo. Sa bago pa lang po sa aking channel, magbalik tanaw po tayo sa nakaraan po ni Bong. Kung saan po siya nakita, paano po siya nakilala. Yun po mga kalingap, mga kabisnes. Bali po itong si Bong po natira po sa lansangan sa loob po ng 30 years. Ang tagal po nun mga kalingap, mga kabisnes. Tagal niyang nag-survive kung paano pa siya makasurvive sa loob ng ganong kahabang panahon. Sa lansangan lang po siya nakatira. Yun po mga kalingap, hanggang sa natagpuan po sila ni kabisnes. At hindi po talaga siya sinukuhan. Sa maiuwi po niya sa kanila hanggang sa lahat-lahat po hanggang sa ngayon. Talagang si Bong po talaga isang ehemplo. Makakapulutan po natin ng magandang aral ang kanyang buhay. Si Bong po ay dating mayaman. Nagkaroon nga po ng problema, namatay yung tatay niya. Yung nanay naman po niya, nagkaroon po ng sakit sa pag-iisip, yung nakakalimot. Sana wala rin po siya, at siya nawala rin po sa kalaunan. Itong si Bong po naiwan po si Bong. Kaya mula po noon, sa murang edad niya, namuhay na po siya sa lansangan. Yun po mga kalingap, kung babalikan po natin talagang kumbaga, sobrang hirap po talaga ang napagdaanan po ni Bong sa kanyang buhay. Isipin na lang po natin, galing po siya sa isang marangyang pamumuhay, hanggang sa nauwi, sa lansangan na lang po siya nakatira. Sa ganun po ang naging sakripisyo ni Bong sa kanyang buhay. Pasalamat na lang po tayo at meron pong kabisnes na nakakita po sa kanya sa lansangan habang siya po ay nangangalakal. At hindi po talaga siya sinukuhan nito. Ngayon po mga kalingap, mga business, napakalaki na po ang pinagbago ngayon ni Bong sa kanyang buhay. Nagkaroon na po na siya ng matatawag nating pamilya. Isang pamilya na kailanman hindi po siya pababayaan. Andyan po ang family, ka-business. Yan po ang pamilya ni Bong. At sa atin po na sumusuporta sa ka-business family,
tayo ang solidong pamilya ni Bong na nagmamahal sa kanya. Hanggang sa uli, hindi po natin iiwanan, hindi po natin po susukuan. Suportahan po natin ang ka-business official, si Papa Dens TV at ang Kalingap. Suportahan natin po si Bong. Yun po mga Kalingap, mga ka-business, bali nakakataba lang po ng puso, no? Dahil meron pong katulad po nila ka-business, sila Papa Dens TV, isang pamilya na pagtumulong po talaga wala akong masabi. Talagang tamsak na lang po. Wala akong masabi po sa kanila. Pag po sila tumulong, talagang hindi po talaga nila iiwanan ang mga taong tinutulungan po nila. At itinuturing po nilang kapamilya ang bawat tinutulungan po nila. Napakasulido. The best. Idol, ka-business, saludo ako sa iyo. Papa Dens TV at Mrs. Ka-business. Grabe po kayo kung magmahal sa mga taong tinutulungan ninyo. Talagang unconditional love po ang binibigay niyo po sa kanila. Ay. Ngayon po, ibang-iba na po ngayon si Bong. Kikita po natin na dati nagko-comic lang, ganyan. Good vibes. Ngayon po papasukin na rin na po niya ang pagbabloging. Or gusto na rin niya po niyang mag-vlog. Nakakatuwa. Nag-level up na po siya. Hindi na po siya yung dating Bong. Ibang Bong na po ngayon ang makikita po natin. Lalo na po sa mga susunod na araw, sa susunod na panahon. Bong, isa kang alamat. Grabe. Sa video mo na yun, papakita natin ngayon. Diyan mo ako pinahanga, pinaiyak. Ang dami mong pinaiyak dyan, Bong. Nung kinuha ka, nung nilagay ka sa rehab. Isang mabigat na desisyon din yun kay ka-business. Dahil nga kukunin ka, hindi niya pinasabi sa iyo na dadalhin ka sa rehab. Isang sorpresa. Kaya noong mga panahon na yon, si Mr. and Mrs. Ka-business, umalis po sila sa kanilang bahay dahil ayaw po nilang makita ang ganong senaryo. Lalo po sila mahirapan. Mahirap. Sa amin man na nakapanood nun, maiyak talaga kami. Isa na rin ako sa umiyak noon. Pero sa kabilang banda, sa ikabubuti mo rin yun, Bong. Kaya nila nagawa yun. So hanggang sa makalabas ka, parang kapangan nila nung lalabas ka. Hindi rin nila sinabi sa'yo na lalabas ka. Kumbaga, sorpresa pa rin yun. Ang nakakatuwa nga lang, nung sinabi ni Mr. Ka-business sa'yo, na kunin mo yung mga gamit mo na sa loob, na naiwanan, ayaw mo nang kunin. Ayaw mo na talagang bumalik sa loob. Isipin mo, ka ding namalagi sa loob. E ngayon, eto na. Yan ka na ngayon. Isang bagong Bong. Na grabe, nagbablog, ibang level up na. Nag-level up na talaga tong si Bong. Ibang Bong na ngayon ang nakikita po natin. So yun, Bong, ituloy-tuloy mo lang ang iyong kabaitan. Sila ka-business. Diyan lang sila sa'yo. So, suporta.
nagmamahal sa iyo ng lubos. Isang pamilya na kailanman hindi ka pababayaan. Yan ang family ka business. Ito pong video po na ito ay makakapulutan po natin ng magandang aral. Lalo na rin po sa mga kababayan po natin na nasa ganoong sitwasyon gaya kay Bong. Sana maging inspiration ito ng mga ganong kababayan natin. Kung may natutunan po kayo sa buhay po ni Bong, just comment below po. Pag-usapan po natin. At saka pakisuportan po natin mga kalingap, mga ka-business, sila Bal Santos Matubang, atin na vlog, Kalingap Rab, at ang buong team Kalingap. Ganoon din po ang ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at saka si Lori Aquino Talita. At saka sa lahat po ng charity vlogger po sa buong Pilipinas, suportahan po natin. Dahil kahit na magkakaibawan po ang aming grupo na kinakaaniban, iisa lang naman po ang aming bottom line, ang makatulong sa ating mga kababayan higit na nangangailangan. Yun lamang po mga kalingap, mga ka-business. Ingat po tayo lagi, and God bless po. Bye-bye po!